So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking Muting Channel. So, mga ka-Streetwise, alam na po ni PBBM, alam na rin po ni Martin Romualdez kung bakit nagmamahal yung presyo ng bigas. Diba? So, ngayon, dahil nga po dito sa gumagawa na po ng paraan para nga po makontrol yung pagbulusok nga po ng presyo ng bigas, nakasalanan naman pala talaga ni Digong at saka ni Cynthia Villar. So ngayon, kinokontra ngayon ito mismo ni Cynthia Villar. Oh, at ito mga kababayan, hindi ko talaga inaasahan na mangyayari ito ngayong taon. So ang inaasahan ko pa nito, baka bago matapos yung termino ni PBBM, yun nga lang, ngayon na nangyayari to. So ngayon, mga kababayan, balikan lang po natin yung pinangako nga po ni PBBM noong 2023. So sabi ni PBBM last year, President Marcos backs review of rice tariffication law. Okay. So mga kababayan, sa hindi lang po nakakaalam, ito pong rice tariffication law po na to, ito po yung pinakadahilan kung bakit po nagmamahal yung presyo ng bigas. Kasi nga po, imbis po na magkaroon po ng controlling power yung NFA para mag-import po ng bigas at para magkaroon po ng NFA rice sa merkado, ang nangyari po noon, nilipat po nila ito sa mga negosyante. So kaya nga nagkaroon ngayon ng hoarding at saka ng pagsabotahe. Kasi wala nang control yung NFA eh. Ito mga kababayan, no? Kailan nyo naalala na merong NFA rice sa mga palengke? Yung talagang madami. 'Di ba? Nung panahon ni Gloria, ang daming NFA rice. Nung panahon ni Pinoy, ang daming NFA rice noon. Nagkalat yun talaga. Nung panahon ni Pinoy, nawala po yung NFA rice, 'di ba? Diyan po sa mga palengke natin nung naipasa nga itong rice tariffication law. So ang ending nun mga kababayan, nawalan po ng kompetensya yung mga mamahaling bigas. And then ang nangyayari pa ngayon mga kababayan, dahil nga po sa nagkaroon nga po ng pagbabawal sa NFA na mag-import ng bigas at nilipat ito sa mga negosyante, ang nangyari ngayon, yung mga bigas na pang NFA rice dapat na kinukuha ng NFA, ang kumukuha ngayon ay mga negosyante at papalitan nila ng sako. Totoo yun. Paano ko nalaman? Nasa agribusiness po ako. So yan, no? So ngayon, mga kababayan, no? So talagang isa ito sa mga plano ni PBBM last year. So anong update ngayon dito? Ito na. Kahapon ito. 'Di ba? Sabi ni Martin Romualdez, 'di ba? Panoorin. Inanunsyo ni Speaker Martin Romualdez na target matapos ng Kamara ang pagrepaso sa rice tariffication law at maibalik ang kapangyarihan ng NFA na makapagbenta ng mas murang bigas. Inaasahan na kung may sa katuparan, ito ay mababawasan ng 10 pesos hanggang 15 pesos ang presyo ng kilo ng bigas, sabi nga po yan ni Martin Romualdez. So sa mga hindi naniniwala, malamang may mga DDS dyan na ayaw maniwala, i-explain po natin ng maayos kung paano at ano ba ang importansya ng ginagawa ngayon ng Kongreso. Okay. So ngayon mga kababayan, dahil nga po dito sa plano at ginagawa na ngayon ng Congress natin, especially nga po ni Martin Romualdez, may nagalit. May nagalit. Sino nagalit? Kilala niyo kung sino nagalit? Kilala niyo? Siyempre yung may akda. Si Cynthia Villar. Kasi mga kababayan, 'di ba? Kasi mga streetways kasi, ganito lang yan eh. Kapag napatunayan po ni PBBM na ang pinaka-reason kung bakit tumataas ang presyo ng bigas ay dyan nga po sa rice tariffication law, ang sisi nito mga kababayan kay Digong kasi siya yung pumirma. Ingon kasi si Digong eh. Pirma ng pirma, hindi naman pala binabasa, hindi pala naiintindihan. So ngayon, panoorin natin itong sinabi nga po ni Martin Romualdez. Ni Tambaluslos. Sabi ng mga DDS, tambaluslos daw eh. O sige ito, panoorin nyo to. Tambaluslos pala. Sige ito. Ngayon, yung Committee on Agriculture dito sa mga amendments sa rice tariffication law, ginagawa natin to kasi sabi ng Presidente, we have to find ways na ibaba niya ating presyo ng bigas. So, yung tinatarget natin na by June, we should bring the price of rice down by at least 10 or even 15 pesos
na close to 30 pesos kada kilo. We will do this by having the NFA bring to the market affordable rice para sa lahat ng mamamayan na pwedeng silang bumili ng abot kaya ng presyo ng mga 30 pesos. We urge our friends in the Senate na gawin nila nitong urgent and we will ask and coordinate with the Office of the President kaya ito po ang gusto talaga ng ating mahal presidente na ibaba ang presyo ng ating presyo ng bigas para sa mamayan. So, gagawin tayo lahat ng paraan. At ito ang nakikita natin na napakaganda na bago mag-CND tatapusin natin ito sa Kongreso. We urge our friends in the Senate na gawin nila din urgent para matapos natin at yung ating mamamayan makaka-enjoy ng mas mababang presyong bigas galing sa NFA. Sa totoo lang, aalis na ako ngayon, pupunta ako sa Malacanang. Itong kaya sinasabi ko sa iyo, I will consult with him, but I am sure that he feels this is a very urgent matter, top issue to, that we will work together with the executive, with the OP, with the DA, with the NFA, even with the NIA. Yan So urgent daw. So baka naman itong Senado, baka mamaya magtulog-tulugan na naman kayo Ito yung pinaka-reason mga kababayan at ito po yung pinakasagot para po magmura yung presyo ng bigas natin ngayon. So ngayon, ito pa ang sabi pa dito, ito. So ang isa po sa pinaka naatasan para nga po iripaso, yung recertification law nga po na nakagagawan nga po ni Cynthia Villar at saka ni Digong, ito si Congressman Panaligan. Tama ba? Okay. Tama siya nga, si Congressman Panaligan. So sabi ni Congressman Panaligan dito, back to Congress after recess. Ito kasi problema mga kababayan ang haba kasi ng recess ang haba kasi ng recess ng Congress. Kita nyo kababalik lang nila ngayon. Tapos meron na naman silang adjourn sa 2020 sa May 24. Di ba? So ngayon mga kababayan, So sabi ni Congressman Panaligan, back to Congress after recess, sa unang araw ng muli pagbubukas ng sesyon ng Kongreso, dumalo tayo sa meeting ng Committee on Agriculture and Foods ng Kamara bilang miyembro nito at aktibo tayong nakilahok sa talakayan sa committee tungkol sa programang pinopondohan ng rice yung RCEF na yan, na parte nga ito ng recertification law. Ganon din ang mga posibleng pagbabago o amyenda sa batas na to. So para mas maganda mga kababayan, pakinggan na lang po natin yung sinabi nga po ni Congressman Panaligan. So dito na-explain niya ng konti kung bakit nga nagmamahal ang bigas dahil nga po sa pinirmahang batas nga po ni Digong. Huwag niyong ibablock yung mga DDS dyan na nakikinig kasi malay nyo, meron silang matutunan dito. Ito kasi yung mga bagay mga kababayan na hindi po tinuturo ng mga DDS. Kasi para sa mga DDS vlogger po kasi, ang pinopromote nila kulto. Tayo naman po kasi is katotohanan. Ganyan lang. So ngayon, nasabi nga po ni Congressman Panaligan ito. Di ba? Kala Sige, ito. Yung rice tariffication law. Since 2018, nung napasa ang batas na yan, so after several years, palagay ko naman, our experience under the rice tariffication law should already teach us na meron dapat baguhin dito. May dapat i-review or i-revise, and particularly yung function ng NFA. Remember, nung isang taon, 2023, tumaas ng mataas, substantive ang increase ng presyo ng bigas sa market. Ang pangako kasi ng rice tariffication law, mababa raw ang presyo, di ba, ng bigas sa market pag pinayagan natin ang importation. But, noong 2023, nakita naman natin, hanggang ngayon, kahit wala tayong import restrictions sa bigas ngayon, kahit madami ang imported na bigas dumating, nung isang taon, di ba, tumaas yung rice inflation. In fact, kahit bumaba yung overall inflation rate, tumataas naman yung rice inflation. So, nasa nung pangako ng rice tariffication law. So, dapat talaga na ma-review ang batas na yan at kung maaari ay maibalik to a certain degree yung function ng NFA to stabilize rice prices. Para bang may strategic function pa rin sila dapat. Na pag tumataas ang presyo ng bigas, sumisipa katulad ng nangyari nung mga nakarang panahon, pwede pa rin mag-intervene dapat ang NFA para naman hindi mahirapan ang ating mga kababayan. Correct. Remember, rice is staple food. Political commodity rin yan. Kaya dapat nandun pa rin papel ng pamahalaan, particularly ng DA at saka NFA. So I will support any move to amend yung rice tariffication law para maibalik ang power na yan ng pamahalaan na ma-establish ang presyo ng bigas.
Ayan na. So ngayon mga kababayan, malinaw na. So meron na ngayong pag-uusap at meron na pong sesyon sa Congress para nga po ripasuin yung recertification law na yan. So ano bang problema diyan? Ito lang no, alam ko na content ko na to. Pero diyan po para diyan lang po sa mga hindi pa po nakakaalam, ang problema kasi sa recertification law, ito kasama ito sa batas nila no. Ito galing ito mismo kay Cynthia Villar, itong dokumento na to. So ang sabi dito no, ito malupit dito allows the private sector to freely import rice subject to a tariff. Yan. So ngayon, ang nangyari dito, imbis po na ang NFA lang po dapat ang nag-i-import po ng bigas, 'di ba? Ang nangyari nun, binuksan po ng rice certification law sa mga negosyante. At ang kapalit po nito is taripa. So yung taripa po, parang ito po yung bayad. Okay. So okay. Okay. So pwede yan. Para sa akin, okay lang yan. Kasi at least dadamay yung supply ng bigas. Pag madami supply ng bigas, bababa yung presyo. Pero ang nangyari kasi dito, yung pangalawa. Yung pangalawa kasi ang nakalagay dito, remove the regulatory and import licensing function of the National Food Authority. Ito yung pangit sa ginawa po sa recertification law. Okay, ang nangyari dito, di ba tinanggalan ng karapatan yung NFA na mag-import ng bigas at nilipat ito sa mga negosyante. So anong ending nito? Hoarding. Sabotahe. Isipin nyo, di ba? Open na nga yung pag-import ng bigas, kinukulang pa rin tayo ng supply. Paano? Di ba? Nawalan po ng control yung NFA. Ganun lang yun Kasi mga kababayan, kaya nga nawala yung NFA rice Isipin nyo yung NFA rice po dati na ini-import po ng NFA dati rin, tinanggal, nilipat sa mga negosyante. So mangyayari po, ang gagawin ng mga negosyante, tatanggalan nila ng sako, papalitan nila ng commercial rice. So mas malaking kita nila. At ang nangyayari na lang po sa NFA ngayon, buffer stock na lang po yung NFA. Buffer stock na lang. So ang buffer stock po, ibig sabihin nun, pwede nilang po magtambak yung NFA ng bigas galing po sa mga local farmers. So ang ending nun, tataas talaga yung presyo kasi ito lang kasi mga kababayan Yung NFA po kasi mga streetwise, trabaho nila yan. Parang ganito meron po kasi tayong dry season. Kapag dry season po kasi mga kababayan, ibig sabihin nun, wala talagang ani yung mga farmer natin sa Pilipinas. So ang ginagawa po ng NFA dati, kapag alam na nilang malapit na yung dry season, meron na silang prediction. And then sa prediction po na yan, at sumasakto na mura yung bigas sa ibang bansa, doon na po sila nag-i-stock. So ngayon, kapag kinulang na po yung bigas, dahil nga po sa dry season, dyan na po ilalabas ng NFA yung mga bigas nila. So nakokontrol. Nakokontrol po yung stock. Nagigets nyo ba mga kababayan? Ano ang mas maganda? Ano ang mas magandang mag-import ng bigas? NFA or yung mga negosyante? So ngayon, ang sabi nga po ng SMNA ngayon, kita nyo di ba? Talagang ano to nakapagtanggol ni Digong to Sabi ng SMNA ngayon, di ba? Sabi nga daw po ni Cynthia Villar, binweltahan, di ba? Cynthia Villar, binweltahan ang Kamara na walang alam sa recertification law. Okay? Kaya daw tinanggal ang kapangyarihan ng pagbebenta ng bigas sa NFA dahil sa korupsyon. Ayon sa senadora na isang chairman ng Senate Committee on Agriculture. Alam nyo, ito yung pinaka-bullshit na nakita ko talaga Saan ka nakakita na may-ari ng subdivision tapos parte siya yung chairman ng Committee ng Agriculture? Saan ka nakakita ng ganun? Di ba? So ngayon mga kababayan, ang sabi ni Cynthia Villar, palusot nyo to na meron daw pong korupsyon sa NFA. Di sana ang ginawa mong batas, gumawa ng batas para tanggalan or eliminate yung korupsyon sa NFA. Hindi yung pipigilan mo silang mag-import ng bigas. Parang ganito mga kababayan Parang ganito yung ibig kong sabihin dito For example, merong relief goods. Tapos yung namimigay ng relief goods, nangungurakot, kumukupit ng relief goods. Pero ngayon, ang ginawa mo naman na tatanga-tanga ka, ang ginawa mo, itigil natin yung relief goods. Parang ganun yung nangyari Imbis na gumawa ka ng paraan para matigil yung korupsyon
or yung pangungupit na pamimigay ng nagbibigay ng relief goods, ang ginawa mo, tinigil mo yung relief goods. So nawalan lahat. Ayun lang po ibig ko sabihin dito. Imbis na gumawa si Cynthia Villar ng batas para mapag-aralan kung paano nagkakaroon ng korupsyon sa NFA, ang ginawa niya, nilipat niya yung importation sa mga negosyante. So ano nangyari? Ang punto lang kasi dito mga kababayan, kung effective talaga yung rice tariffication law, asan yung epekto? Asan yung pinangako ng rice tariffication law na bababa yung presyo ng bigas? Nasaan? Oh, hindi lang yan, ito pa. Actually, hindi lang tayo natatapos diyan. Nagsalita pa talaga itong Leprechaun na to. O sabi ni Leprechaun, yung problem ng rice farmers. This rice tariffication law and rice competitiveness enhancement fund was based on a study by the Philippine Institute of Development Study. It's not my theory. Lumabas yun sa study ng Philippine Institute of Development Studies, and I just provided the solution. Minsan hindi nila naintindihan yung nagsasalita sila. So, ma'am, oh, di ba? Di raw naintindihan yung nagsasalita. So sabi ni Cynthia Villar, yung rice tariffication law daw po ay base daw po ito sa pag-aaral. So hindi ba pwedeng mali yung pag-aaral? Kasi kung tama yung pag-aaral, dapat nakita natin yung epekto ng rice tariffication law. And then sasagutin ko lang to, no? Sabi dito ng isang DDS, di ba? Isa ka pang hindi pala. Saan na ba 'yon? Saan na ba? Nakita ko kanina eh. Teka lang ah. Nawala tuloy. Nakita ko kanina. Okay. Okay. Natabunan na. Okay. So ang sabi ng isang DDS kanina, ito pala. Ito. Yan. Ito pala 'yon. Sabi ni Kuya, Banta ba 'yan, no? Ikaw na magaling magdada, diyan ka magaling Marites vlogger. Hindi ako Marites vlogger. Farmer po ako ng bigas. bukod sa vlogger ako, farmer po ako ng bigas. Supplier po ako ng fertilizer. Nasa agriculture sector po ako, sir. Kaya napaka-importante sa akin ng issue na to. Kasi nasa agriculture sector po ako. At alam ko po yung nangyayari dito kasi nga, apektado ako. Yan eh. Ayan ang sinasabi ko sa inyo eh. Pasok ng pasok, di naman pala ako kilala. Di ba? Sa matagal na po naka-follow sa akin, nasa agriculture sector po ako. Oh, sino kaya yung mas walang alam sa atin? Ikaw na palamunin o ako nagtatrabaho sa agriculture? Sabi ko sa inyo, basta dinas talaga sinto-sinto eh. Mga utak-ipis talaga yung mga yan eh. Di ba? Ako, sinishare ko na naman sa inyo kung ano yung experience ko. Oh. At direct ng experience ko to. Kasi ito lang kukwento ko ng mga kababayan, kukwento ko lang. Di ba? OFW po ako dati. OFW po ako sa Kuwait at saka sa Riyadh at saka sa Al-Khobar. Okay. Tapos nung nag-decide na ako na magnegosyo dito sa Pilipinas 2019 nag-for good na po ako dito. At isa nga po sa papasukin kong negosyo is yung pagtatanim nga po ng palay. Yun nga lang, pagpasok ko nga po ng Pilipinas, biglang pumasok yung rice tariffication law. Isipin nyo mga kababayan, no? Kung dati nga po, nung nasa abroad pa ako noon, nabebenta ng mga farmer yung kanilang palay ng 25 pesos to 28 pesos. Kapag sinuwerte pa nga, 30 pesos pa nga eh. Ngayon po, nung pagpasok ko nga po dito sa Pilipinas, unang adi ko po ng bigas, 11.50. Kita nyo, di ba, kung gaano kalaki yung diferensya. At galit na galit po talaga ako sa rice tariffication law. Oh. At least ngayon mga kababayan, naliliwanagan tayo. Kung hindi pa po si PBBM yung naging presidente, hindi po natin malalaman na kaya po tumataas ang bigas dahil nga po sa certification nga po ni Digong. Oh, yan ang hirap sa inyo eh. O so ngayon, ang sabi ni Cynthia Villar, mga wala daw alam. So ibig sabihin pala, wala palang alam itong mga congressman. Tapos ikaw na may-ari ng subdivision at yung mga sakahan na dapat nagtatanim ng palay, ay ginagawa mong subdivision, so ibig sabihin pala, ikaw yung may alam. Doon na ba ibig sabihin nun?
Yan tayo eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. So yun mga kababayan, no? So kayo po, no? Ano masasabi nyo nga po dito sa pagharang ni Cynthia Villar? Dito nga po, naripasuin yung rice certification law. Mukhang magaling ata si Leprechaun eh. Mukhang may alam talaga eh. Di ba? Oh. 23 ngayon kasi meron ng ano eh. Hindi, pero nung pagpasok ng rice certification law, nag-1150 siya. Ngayon dito sa amin ngayon, 19. Kapag tuyo, 23. Pag tuyo, 23 sa amin. Oo. So, yun, no? So, yun mga kababayan, so kayo po, anong masabi nyo nga po dito sa pagharang nga po ni Cynthia Villar, dito nga po sa recertification law. And then, ano rin po masabi nyo nga po dito sa pursigido, di ba? Sa pagpursigi nga po ni PBBM at saka ni Martin Romualdez na ripasuhin yung pagkakamali nga po ni Digong. Yan, no? So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan, no? So, thank you po mga kababayan. So, maraming salamat po, no? May mali si Cynthia Villar kaya nag-import din sila ng bigas. Kaya nga eh. Actually may chismis na ganyan no na nag-import din sila ng bigas no. May ganyan Oo nga pala nag-import sila ng bigas. Yung binebenta nila sa All Home. Oo nga pala no. Oo nga buti nabanggit mo 'yan. Si Cynthia Villar po mga kababayan, may-ari po sila ng mall. Yung Nomo, yung Somo, 'di ba? Tapos merong ano doon, merong tawag nito, merong supermarket doon. O yung all day pala, yung all day. 'Di ba? Tapos yung all day na yun mga kababayan, nagbebenta po ng bigas 'yan. Oo, nagbebenta ng bigas 'yan. And then, syempre, bilang isang negosyante, kukuha ka ng bigas na mura. So hindi ako naniniwala ako na hindi po dumadaan po 'yan sa supplier. Rumerekta po 'yan. 'Di ba yung All Home, yung Vista Mall, 'di ba? O nga pala no? O nga pala.